Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Tunay nga na ang Diyos natin ay patuloy na pinararanas po sa atin ang kanyang pong kadakilaan at kabutihan. At patuloy na ang kanyang biyaya ay kanya pong ipinapamalas, lalo na sa atin na mga nagtitiwala at umaasa sa kanya. So, nung mga nakaraang araw po, medyo na-shock po tayo ng isang nakakagulat na balita na isa po sa kapatid natin sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay binawian po ng buhay at ang kasaklapan po ay sa paraan na kung saan habang siya ay nagsasalita ay nagkaroon po ng pagkakataon yung may galit sa kanya marahil na anuhin ang kanyang buhay, kitilin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpamamaril. So, ang taong ito ay walang ibang ginawa na masama. Wala po siyang ginawang masama. Tanging ang ginagawa niya lamang po ay nagsasalita siya para baguhin ang pananaw, isip at puso ng tao ng mga na sila ay manumbalik po sa ating pong manumbalik sa ating Panginoon. Kung bakit nasabi ko po 'yon dahil yung lahat po ng kanyang mga sinasabi ay nakaangkla po lahat sa salita ng Diyos. Na ang pinaka-turning point na ibig niyang sabihin ay ang tao dapat manumbalik sa Diyos. Si Charlie Kirk po ay isa po siyang kagalang-galang na tao para sa akin. Karespeto talaga, napakataas ng respeto ko sa kanya. Dahil sa lahat po ng mga nakita ko na influencer talaga sa social media, siya talaga ang sasabihin kong top 1. Para sa akin, top 1 na influencer. Dahil sa paagi lang sa surumaton, sa paagi lang o sa paraan lang ng pagsasalita niya, ay binubuksan niya yung isip at puso ng mga kabataan at mga young generations na manumbalik talaga sa kung ano yung tama, sa kung ano yung totoo. Siya yung tinaguriang conservative activist na yung kanyang pagiging activist ay walang violence. Binibigyan ng pagkakataon yung lahat ng tao na nakakausap niya na magkaroon sila ng debate. Ibig sabihin, papakinggan niya yung side mo at papakinggan mo rin yung side niya at doon kayo mag-uusap. At titingnan niyo kung ano yung pinaka-mainam at pinaka-tama, pinaka-standard. Di ba? Ng absolute truth, absolute morality. At doon ko siya hinahangaan dahil ang kanya pong basihan ay ang Word of God. At kailanman po, hindi po siya natalo sa kahit na anong arguments or debate. Kaya siguro maraming galit sa kanya. Dahil yung mga tao ay nasusupalpal ng kanyang mga sinasabi. So, ganun po Kaya, isa yun sa kung saan ay nakakadurog siya ng puso. Di ba? Sino siya, Pastor? Si Charlie Kirk. Ayan. Amerika po, sa Amerika siya. Nasa news naman yan. Nasa news, nasa mga balita. Siya po si Charlie Kirk. Ayan. Sa US po siya. At siya ay maraming mga followers. Ang kamatayan niya po
ay hindi po nangangahulugan na namatay na rin yung katotohanan o yung prinsipyo na kanyang sinishare o binabahagi at pinaglalaban. So, siyempre, maraming galit sa kanya, yung mga abortionists, siyempre, mga galit, yung mga same-sex marriage, yung mga ganon, yung gay marriage, siyempre, mga galit yung mga yon dahil, yun nga, talagang maninindugan siya sa principle ng salita ng Diyos. Tatayo talaga siya, maninindigan siya sa principle ng salita ng Diyos. At tamang-tama naman po dahil itong topic natin ngayong araw na ito ay nasa Romans chapter 1, verse 18 to 32. So, kung maalala nyo po, nasa series po tayo ngayon, ng Book of Romans. Hindi pa tayo nakakaalis sa chapter 1, Siguro, matagal-tagal ito, pero ganun pa man mga kapatid. Let's dig deep dito sa mensahe na ito ng salita ng Diyos. Ang title po ng ating mensahe ngayong araw na ito ay The Wrath of God o yung puot ng Diyos. So sabi po sa Romans chapter 1 verse 18 to 32. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog po na Biblia. Sabi po dito, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y ang larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa, hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Verse 27, ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos,
walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng gayon. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. Sa mga oras na ito, aming Ama, hinihingi po namin ang patnubay ng iyong pong Santong Espiritu habang amin pong pinag-aaralan ang iyong banal na salita. Ang dalangin po namin na mabuksan ang aming puso at isip at patuloy na makamtan po namin ang espiritual na pagpapala na hatid ng iyong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. When we say the wrath of God, ibig sabihin po yung matinding pagkapuot ng Panginoon. Lahat po ng ginagawa ng tao ay pananagutan niya po sa harapan ng Diyos. Kahit po yung nangyari doon kay Charlie, doon sa kung sino man yung suspect o sino man yung gumawa sa kanya ng klaseng krimen, na which is according to the news ay nahuli na, hindi siya makakaligtas sa punishment. Okay. Hindi siya makakaligtas sa punishment ng batas at maaaring hindi rin siya makalagpas sa punishment ng Diyos. Lalo na kung hindi siya magsisi, di ba? May mga nagsasabi na bata pa, patawarin na lang. Di ba? May mga ganon. Ako naman, personally, sa sarili ko, siguro kung nabubuhay si Kirk, kung si Kirk ang tatanungin, baka siguro pinatawad niya nga talaga yun. Oo. Ganon ang ano ko niyan. Para sa akin lang nakikita ko. Siguro kung ano yun, baka pinatawad pa yun. Di ba? Sabihin, baka pinatawad pa. So baka, di ba, ano nyo. Pero anyway, wala tayong wala tayong hold sa ganon. No? Wala tayong control. It's beyond our control, it's beyond our power, kumbaga. So kung ano talaga yung umiiral na batas sa bansa nila, ay kailangan ng sundin. Pero bakit pa tayo lalayo? Ang dami naman nun dito sa Pilipinas. Di ba? At lahat ng kanilang ginagawa, maging Pinoy ka man o foreigner, lahat ng ginagawa ng tao, anuman lahi, anuman lipi, o saan ka man ang galing na pamilya, lahat ng ito na iyong ginagawa ay pananagutan mo sa harapan ng Panginoon. Ang Biblia po ay nagsasabi ng pagkapuot ng Diyos. Akala natin siguro ang Diyos ay God of love lang lagi. Di ba? Kadalasan sa mga papakinggan natin sa mga tao na tinatry na i-twist ang gustong mangyari ng Diyos. Ganun yung mga pinanghahawakan. O ganun yung kanilang binabalandra. Na, hindi, okay lang na gawin namin to. God is love eh. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya magmahalan lang tayo. Ito yung gusto namin. Sa amin to. Nagmamahalan naman kami. Okay naman kami. Yung iba naman, okay lang mandaya, basta tiba-tiba. Si apo mo yun sira, magkabaraha. Basta kita, paldo-paldo. Di ba? Kaya questionable kung talagang totoong naniniwala sa Diyos. Doon pa lang makikita mo na kung naniniwala ba talaga ng totoo sa Diyos o hindi eh. Kapag ang tao ay totoong naniniwala talaga sa Diyos, susundin niya ang Diyos. Kung ano ang prinsipyo sa mahal na Diyos,
mauman magiging prinsipyo niya. Nakukuha po natin. Ang Biblia po nagtuturo sa atin na hindi lang po si Lord about love. Meron din siyang wrath. Meron din siyang puot. Napupuot din siya. Nagagalit din siya. Nasusuklam din ang Diyos. At yun ang nakakatakot. Kung gaano si Lord nagmamahal, ganun din siya nasusuklam sa kasalanan. Ang Diyos po natin ay balanse. Hindi po siya about pagmamahal lang. Meron din siyang pinapairal na justice. Meron din siyang pinapairal na righteousness. Ang Diyos natin ay pag-ibig, pero ang Diyos din natin ay banal. Holy. Pag sinabing banal, sa madaling salita, ayaw niya sa kasalanan. At wala siyang kahit anong bahid ng kasalanan. Kaya kung ang ginagawa ng tao ay kasalanan, kahit magawin niyang lisensya yung sinasabing pag-ibig ng Diyos, hindi pa rin yung lulusot sa Diyos. Kasi dapat maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, hindi po nagtotolerate ng kasalanan. Kaya sa Biblia, hindi lang dapat nagpo-focus ka doon sa si Lord ay pag-ibig. Si Lord din ay may galit din, namumuhi, nasusuklam din siya. Saan? Sa kasalanan. At bakit nasuklam ang Diyos? Sa tao. Dahil ang tao, gumawa ng kasalanan. At marami ngayon yan. Sa totoo lang, yung generation na paparating at mga darating pa, at kahit yung ngayon, habang patagal ng patagal, mas lalo silang palayo ng palayo sa Diyos. Dahil sa kung ano-anong mga ideology ang kanilang nakukuha, nare-receive, napapakinggan. Buti nga sana dahil may mga taong nag-stand para kaya nga turning point para ibalik kayo doon sa kung ano ba talaga yung real na buhay. Yung totoong dapat na pamumuhay ng isang tao. Hindi lang yun about American way of life. Yung totoong talagang way of life ng totoong isang taong Kristiyano. Amen po ba? May mga nag-a-advocacy sana ng ganun, kaya lang anong ginagawa ng sanlibutan? Pinapatay. Because they cannot stand the truth. Hindi nila kaya. Hindi nila kayang manatili sa harapan ng katotohanan na sumasampal sa kanila. Kaya ganun, pinapatahimik na lang. Pero kung akala nila na napatahimik nila ang truth, hindi po. Ang pagkamuhi ng Diyos, ang judgment, ang hatol ng Diyos ay nakaamba palagi sa mga tao na hindi nagbabalik loob sa Kanya. So, ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ay nagsasabi po ng paparating po na puot ng Diyos. Kahit po sa Romans chapter 2, verse 4 to 6, pinakita rin po diyan yung paghatol ng Diyos. Yung kanyang righteous judgment o yung kanya pong matuwid na paghatol. Sabi nga dito sa verse 4 ng Romans chapter 2, o baka naman gusto mo pang hamakin ng Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon. Kung kailan ihahayag ang puot at makatuwirang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Kaya nga po mga kapatid, kahit po ang Biblia nagsasabi talaga ng judgment na paparating. At sa araw na yon, sabi ng salita ng Diyos, hindi mo ba alam
na ang Diyos mabuti at binibigyan ka ng pagkakataon na makapagsisi. At kapag hindi mo nagawa yun, pagdating ng araw na yon, mas higit pa ang parusang igagawad sa iyo. Bakit? Kasi naiipon. Hindi di ba? Hindi nakapagsisi. Ayaw magsisi eh. Mas gusto pa rin na lumangoy sa kasalanan. Sa 2 Peter chapter 3 verse 7, mga kapatid. So ang sabi po dito, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay mananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. 2 Pedro 3:7. Darating ang paghatol ng Diyos sa mundong ito sa pamamagitan din ng salitang iyon. Sa pamamagitan rin ng salitang iyon, which is ang sinabi ng ating Panginoon. Nananatili po ang langit at lupa dahil kay Christ. Dahil ang salita ay walang iba, kundi si Christ. Di ba? John chapter 1, sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. At siya ang hahatol. Kung nananatili man ang mundo ngayon sa pag-ikot, at nananatili tayong buhay ngayon, ito'y dahil sa salita. Ito'y dahil kay Kristo. At darating ang panahon na ito pong mundong ito, katulad ng sinabi ni Pedro, ang langit at lupa, inihahanda ng Diyos dahil darating ang panahon na ito ay tutupukin sa apoy. Pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya nga kahit gumawa ka pa ng andami-daming mga bunker, di ba? Ilan yun? 180,000, ano yun? 108,000 hectares plus yung binili ni Bill Gates na na lupa para paglagyan ng mga bunker. Di ba? Nung nag-seminar kami doon sa Seed Project, yung magtanim. Ilang ektarya binili niya para gawan ng bunker. Totoo yan. At ginagawa talaga nila ngayon yun. Para Para i-preserve yung humanity. Bakit? Kasi hinuhulaan nila o tinitingnan nila, napipredict nila through sarili nilang calculation, sa sarili nilang observation, scientifically, tinitingnan nila na ang mundo ay magugunaw, masisira, so kailangan ma-preserve ang buhay. Ito yan, yung mga mayayaman, ganun yung ginagawa nila. Kaya yung mga third world country, kagaya natin, sa Diyos talaga tayo magtiwala. Kasi wala tayong bunker. Meron silang mga taguan, nag-i-stock sila ng mga pagkain. Kasi malapit na yung doomsday, pinaghandaan. Pero yung mga yaman tao yan, mga matatalino pero tingnan nyo. Ano yung pinagagawa nila, natatakot sila sa end of the world. Pero kung ikaw ay Kristiyano at nananampalataya sa ating Panginoon, bakit mo naman nakakatakutan? Sinasabi pa nga, sila pinaghahandaan lang nila, yung may makain sila, yung may matuluyan. Kita nga, alam na nga nato na maski mag-bunker ka, susunugun man lang isang Diyos. Napakaring ka. Di ba? Sabi ng SpaceX, hindi, gagawin natin posible ang tumira sa Mars. Tumira lang nga sa Antarctica, diri mahimo, pagpakato pa daw sa Mars. Di ba? Sabi sa Biblia, ang mga kaaway sa Diyos, nagtatago. Pagdating ng Panginoon, nagtatago yung mga kaaway niya. Tayo, pag dumating ang Panginoon, di tayo magtatago. Amen? Because we know na tayo ay kukunin ng Panginoon. Amen? Alam natin yun. In which the fullness of God's righteous indignation is made known. The scriptures also speak of how God's wrath has already come. Sabi nga sa Romans chapter 1 verse 18, ang sabi po doon mga kapatid, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Galit na galit ang Diyos. Nakala lang ng sanlibutan, God is love. Let's live happily. Di ba?
Mamuhay tayo kung ano yung, di ba? You only live once, kaya itodo mo na talagang magpakasarap ng buhay. Kung ano yung gusto mo, gawin mo. Kung ano yung gusto ng puso mo, sundin mo na yan. Kasi minsan ka lang nabubuhay. Minsan ka lang mabuhay, yun ang kanilang sinasabi. At bulag ang mga tao doon sa ganung mga kasabihan, yung YOLO. Kaya galit na galit si Lord doon. Bakit? Hinahadlangan kasi nila yung katotohanan. Kapag ang tao namatay, meron pang pangalawang buhay. Yan ang katotohanan. Kung hindi yan totoo, hindi na sana pumarito si Jesus Christ para sabihin sa atin yon. Yung mga disciples na kasama niya, laging inuusig yon. Kung ano-anong mga pinagsasabi sa kanilang ibang tao. Di ba? Sunod sila ng sunod kay Christ. Naranasan nila yon. Na sumasama sila kay Christ during His earthly ministry. Naranasan nila yung hirap. Maaring pinagtatawanan din sila ng mga tao. Dahil dun sa estado ng kanilang buhay. Pero, alam niyo mga kapatid, ang Panginoong Hesus lagi silang kinukomport. Kaya malakas ang kanilang loob. Sabi ng Panginoong Hesus, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Sa translation natin, silid. Pero sa English, mansions. At ang sabi ng ating Panginoon, pupunta ako roon, ipaghanda ko kayo ng matitiran. At kapag ready na ipaghanda ko, nababalik ako, kukunin ko kayo at isasama ko kayo kung saan man ako naroon. Pero ngayon, yung mga kabataan, o kahit nga siguro yung mga malalaki na, yung isip ay ganun din. Ay yung we only live once, kaya mangurakot na kita. We only live once, kaya talagang pahubog lang kita. Talagang intiro na sugal, sugalunta na. Intiro na mapa-online man yan, o mapa-pago man yan, o mapa-whatever. Mapa-hits man, mapa-tong-its, mapa-hantak, mapa-kunano-nano, na bisyo. Board games, card games, lahat ng mga sugal. Lahat na ng bisyo, pambababae, drugs. Di ba? Lahat na gagawin ng tao. Bakit? Diyan kasi minsan ka lang mabuhay, kaya toda ka na. Di ba? Huwag ka magpapatalo. Dapat lagi kang nasa top. Dapat ka. Di ba? Dapat i-build mo yung sarili mo. Hanggang doon na. Hanggang doon na lang. Yung buhay ay hanggang dito lang sa earth. Yung mga gusto lang na gawin ng mga bagay na makasanlibutan. Hanggang doon na lang ang gagawin ng tao. Hinahadlangan yung katotohanan. Kaya nagagalit ang Diyos. Dahil sa ganung mga ideya. At hindi lang yon. Dahil yung pinakamatindi talaga, kung bakit napuput ang Diyos, because of the ungodliness and unrighteousness of men. Ungodliness and unrighteousness of men. So bakit napuput ang Diyos? At paano niya ine-express yung kanyang righteousness, indignation? Bago pa yung judgment, pinapaalala na po sa atin ng Panginoon. Pinapakita na po sa atin ng Panginoon, sinasabi na po ng Panginoon sa Romans chapter 1 verse 8 to 32. So bakit ipinapakita ng Panginoon yung kanyang pagkapuot? Because man stifles God's revealed truth. Maliban dun sa ungodliness, sa unrighteousness, ang tao hinahadlangan niya yung katotohanan. Di ba? May nagsasalita ng katotohanan, pinapatahimik, binabaril. Yan to, nasa langit na. O kita, yadi pa. Di ba? By suppressing the truth in unrighteousness. Rejecting what is true. Nire-reject kung ano yung totoo.
Ay, buhay yun, himu-himumalin sa, yun ang Biblia, himumalin, surat malin sa tao. Sulat na ng tao yan, Bible na yan, huwag yung maniniwala dyan. Eh kung kuting talaga ang nagsurat sun, mas lalo, diri ka matubod. Yun ang lagi kong sinasabi. Papa-joke ng na ano, pero yun ang totoo. Ang mga sumulat niyan ay mga taong kinasiyahan ng banal na espiritu. Puspos ng banal na espiritu. Biruin nyo, 40 authors. Ang sumulat ng Bible ha, 40 authors. Magkakaiba-ibang mga generations. Yung 40 authors na yon sumulat sa loob ng 1,000 taon. Mahigit 1,000 taon, yung span ng pagsulat. Ibig sabihin, yung mga edad nila, alalayo ng agwat, pero iisa yung kanilang pinatutunayan at pinatutungkulan. Iisang Diyos ang kanilang sinulat. Ang nagpakita sa kanila ng mga kamanghamanghang bagay, mga kapahayagan na hindi kayang unawain ng ordinaryong tao at kaya nila na isulat. By spurning what God has revealed, sabi sa chapter 1 verse 19. So sabi po doon mga kapatid sa verse 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinahayag sa kanilang Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas, na hindi nakikita ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos. Ipinakita na ng ating Panginoon. Yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang kapangyarihan, may langit at lupa. Di ba? Hindi yan kayang gawin ng tao. Hindi kayang gawin ng tao ang lahat ng yan. Ang makakalikha lang yan ay Diyos. Pero, ang mga tao, dinidinay pa rin yun. Dinidinay pa rin ng tao. Sinasabi pa rin ng tao na, hindi, basta lang yun nagsulpot doon. Basta lang nagkamay yun sa tinatawag na Big Bang, smao na yun. Mas nag-evolve. Ang hirap, Parang mas mahirap mo nga intindihin yun. Kaysa sinasabi ng Scripture. Dahil yung sinasabi ng Scripture, hindi lang po siya sinabi ng salita ng Diyos, kundi binabak-upan din po siya ng science. Okay? Because things about God that are manifest in man's himself. Ano yon? Man's intelligence and personality. Nag-i-imply po yan that the same of his creator. Ang isang tao, mayroon siyang intelligence, mayroon siyang personality na nag-i-imply o nagkakaroon ng implication na ibig sabihin po na mayroon talagang create o gumawa sa kanya. Okay? Man's sense of ought, implying a righteous creator. Tingnan nyo bakit alam ng tao kung ano yung mabuti? Bakit alam ng tao kung ano yung mabuti at ano yung tamang gawin? Dahil yun ay in-instill sa atin ng Diyos. Pero hindi po lahat ng tao, para sa kanya, yung mabuti ay mabuti talaga. Di ba? Katulad ng ginawa ni Hitler. Si Hitler, minas murder niya yung mga Hudyo nung kapanahonan ng gera, di ba? Yung Nazi party. O para sa kanya, yung yung Holocaust, para sa kanya, ano yun? Hindi yun masama pag-murder sa mga Hudyo. So, nagiging subjective ang morality. Kaya dapat meron talagang standard ng absolute standard of moral code. At yung absolute standard na yan ay galing mismo sa ating Creator, sa salita ng Diyos. Yun ang pinaka dapat na pamantayan natin. Things about God are manifest in creation around Him. Di ba? Sa Psalms chapter 19, verse 1 to 2, so sabi po dito mga kapatid, ang kaluwalhatian ng Diyos ay napapahayag ng kalangitan. Di ba? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman.
ang kalangitan, ang kalawakan, lahat pong iyan ay nagpapakita o nagpapatunay na ito po ay nilikha ng isang makapangyarihan at ang Diyos po ang may gawa ng lahat ng yan. Huwag po kayong maharati masyado dun sa billions, trillions of years. Paano mo nakwenta? Di ba? Dahil sa karunungan ng tao. Pero ang karunungan ng tao ay kamangmangan lang sa paningin ng Diyos. Kaya yun po mga kapatid, kung bakit galit na galit ang Diyos, dahil hinahadlangan po ng tao ang katotohanan. Pangalawa, ang tao ay ungrateful and foolish, not being thankful to God. Imbis na i-recognize kilalanon ng Diyos, diri. Di ba? Anhini mo pa ugang sang tao, nag-imagine sin Diyos. Ang mga gumagapang, minsan ang tao, kinurtihan, ang puno sang kahoy, kinurtihan sin pandok sang tao, at mauna ito ang Diyos niya. Di ba? Noong unang panahon, dito sa Pilipinas, ang religious belief ng mga nandito sa Pilipinas, noong unang kapanahon pag binasa po nato ang kasaysayan, ang pinakaunang-una pa, bago pa sakupin tayo ng mga Spaniards. Ang mga tao sa Pilipinas noon ay mga animistic. Meron silang, yung belief noon ay animistic belief. Di ba? Pag tiningnan mo yung lumang 1,000 noon, na may 3 muka, tapos sa likod, may nakalagay doon na manunggol. Ayan. Yung manunggol, alam niyo, yung parang may nakasakay na tao sa bangka. Ayan. So ito naman manunggol na yan to, nagpapakita ito ng paniniwala ng mga unang Pilipino na kapag ang tao ay namatay, mayroong espiritong magdadala sa kanya sa kabilang buhay. Sino yung may lumang 1,000 dyan? Ako na lang. Hindi. Joke lang. Di ba? Biro lang. Wala nang lumang 1,000 ngayon. Puro na mga bago. Wala kayong lumang 1,000? Bigyan ko kayo. Wow. So, ganun yung paniniwala nung unang panahon ng mga tao, animistic. At galit doon ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Di ba? Na naniniwala ka sa Diyos ng kahoy, Diyos ng bato. Di ba? Imbis na kilalanin ng Diyos dahil may bagyo, anini mo, sinambaan hangin. Di ba? Nagkaroon ng landslide o kaya pumutok yung bulkan, nagkaroon ng yung mga bato na nagreligid, di ba? Nagburuligid. Imbis na kilalanan ang Diyos na siya naglikha sa iragso na bagay. Anhini mo ito na bato na nahulog galing sa bulod. Hini mo na Diyos. Dinasalan. O may mga ganun, ano? So, kung makita po natin mga kapatid, yung mga bagay na, kasi itong kapanahonan natin ngayon, lalo na yung generation ngayon ang mas grabe ang galit sa Diyos. Why? Dahil, hayag na eh. Itinuro na sa atin, napapakinggan na natin, pero ang tao ini-ignore pa rin. Minsan nga, may mga rason pang tao, pareho man lang yun. Anong pareho? Di ba pareho? Magiging kapareho lang yun kung pareho sa rumaton sa Diyos ang inaadalan. Pero kung inadalan mo ang sinabi sa ninuno mo, kanununo, mauna yan practice, mahinihi mo, mauna yan Kaya nga, di ba, mapagal, mahirap, baguhin. Mahirap, lalo na nakaugat na. Napakahirap. Pero alam nyo, no offense lang walang magagalit, pero yun ang katotohanan, napupuot ang Diyos. Why? Kasi yung mga bagay na dapat sana ay magiging paraan para makilala mo ang tunay na Diyos, ay binaliwala ng tao. At mas pinili pa ng tao yung magkaroon siya ng sariling haka-haka patungkol sa kung sino si Diyos, kung saan ano ang Diyos, kung ano ang dapat na himuon, hanggang sa madimlan ang kanilang maruming kaisipan. Imbis na i-glorify si Lord, diri nag-glorify si Lord. Nag-fail ang tao. Becoming futile in their thoughts and foolishness in their hearts. Sabi nga dun sa 21 and 23. At nagkaroon ng consequence
of not glorifying God. Ano yung consequence? Hinayaan sila ng Diyos. Matindi ano? Hinayaan na sila ng Diyos sa ganong klaseng gawain. Mga karumal-dumal na gawain. Nagkaroon ng idolatry. Iba na ang ina-idolize. Iba na ang sinasamba. Di rin na ang Diyos na naglikha. Di rin na ang Diyos na sinutukoy sa Biblia. Ang Biblia po, aminin man natin at sa hindi, ang Biblia ang pinakapopular na libro sa buong mundo. Ini pa lang ang na-print sa millions of copies. Sa iba't ibang translations pa yan, ha? Walang masihigit sa Biblia. Ang salita ng Diyos. Iniwan sa atin. Tinuturuan tayo how to worship the true God. Pero ang ginawa ng tao, naging mga idolatrous. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan at imbis na sambahin ang Diyos na naglikha sa kanila, yung mga nilikha ng Diyos ang sinamba nila. Niluluhuran. Hinahalikan. Di ba? Hinahalikan sa paa. Minsan tao, hinahalikan sa singsing. Jesus, nakakalinig pa lang sa singsing. Tinubog ko pa lang yan sa pangpalinis sa ginto. Tapos hinarukan mo, matitigo ka niyan. O, totoo yan. Imbis na sambahin ang Diyos, wala. Human makes their own God. Di ba? By making God into their own image. Making God into the image of other animate objects. Ganun ang kanilang ginawa. Kaya galit na galit ng Diyos. Kaya huwag kayong magtataka kayo, mga sabihin natin, dahil sa flood control, kaya talaga tayo binabaha. Ang flood control, kung bakit magkakaroon ng project ng flood control, kasi nga binabaha. Di ba? Ibig sabihin, nauna na talagang bahain bago pa magkaroon ng idea na maglagay ng flood control. O bakit binabaha? O dahil sa kasalanan ng tao. Siksikan na sa Maynila, yan to paghihapon. Sinasabi nila, kasi nga doon magandang buhay, madali ang pera doon, madali din magastos. Di ba, ito ka sa Manila, akala ng iba, yung Maynila, ang ganda. Kasi konti pa lang populasyon. Ngayon, tambak na, makisuksukan ka pa dito. Baden uwi mo dito, maging construction ka dito sa Kuan. Tapos, hindi naman masama maging construction worker, maganda naman yun, marangal na trabaho. Kaya lang, ang problema, construction worker, pag Sabado, hain yun sa beer house. Kaya nainggan yun ni Purman. Sabi si Purman, happy tayo. Imbis na masimba sa Domingo, yan tugang sa beer house. Di ba? Pag nahubog na, di naaram kung pinakarin na ang gastos. Tapos pag naumaya na, ay, nang kwarta ko. Na kwarta. Ay, ito na ginastos mo na, nag-beer house ka na. Modern man has his own idols. Ano yan? Yung secular humanism, worshiping self. Covetousness, worshiping money. Diri po maraot ang magkamayon sang kwarta, pero nagiging maraot siya kung nabubuhay ka na lang dahil sa kwarta. Yun ang masama. Money is not evil, but the love of money is the root of all evil. Yung pagmamahal na sa pera, yun na yung root ng evil. Pag minahal mo yung pera, pag nabubuhay ka na lang para magkapera, para kumita ng pera, parang gusto mo na lang pera palagi. May mga taong ganyan eh. May mga taong ganyan. Naku, may masasaktan na naman itong sasabihin ko, Ada. Huwag na lang natin ituloy. Ituloy mo na. Hindi, tutuloy ko naman talaga. Masaktan. Ano? Ewan ko lang kung nasaktan yun, pero siguro nasaktan din, napansin ko eh. Kasi nung ito sabihin ko sa inyo, during election, may dumating sa akin pera, sinauli ko sa nagbigay.
Hindi ko alam kung nagalit sa akin yun o na-offend. Bakit? Kasi, eto during election, nandun na kami sa school. Meron akong, yung kasunod kong buboto dito, sabi niya sa akin, puno-puno ng good niyan ang mga tindahan sa Kuan, sa Irosin, sa Bulusan. Sabi, mamarakal nga ya. Sabi, oropod kita doon bago nag-grade sa ako. Oropod ko doon, sama-sama na kami bibili mamaya. Sabi ko, wala mo na akong pera, kay sinauli ko. Sabi niya, maburugan ka man. Totoo yan. Pero dito sa amo, di ko nasabihin ko sinito na, maburugan ka man. Ay, inuli mo daw, tinatag mo na lang sa ako. Ganun ha. Sabi ko, dili po. Sabi ko, di po kasi, di ba, mga atribidahon kita sa mga korap, na mga anti-korap kita, habutasan korap, habutasan, di ba, mga ganon. O, di ba? Ay, sabi ko na eh. Di ba? Sabi ko na talaga. Pero alam nyo, ito isa yan sa napakalaking challenge sa atin ng mga mananampalataya. Talaga. Di ba? Woo! Sabitan ko talaga sa medalyan, makahimusan sugad soon. Pag nabalitaan ko. Yung makagawa yan, sasabitan ko talaga ng medalya. Dahil isa yan sa napakahirap. Di ba? Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po nagkukulang ang Diyos. Mas lalo ang ako pinoprovidean sa Panginoon. Sa totoo lang. Diri po niya ako pinagkulang. Binigay niya po talaga. Kasi doon po makita, kahit sa simpleng ganong bagay, di ba? Makita nato katapatan sa mahal na Diyos. Amen po ba? Kaya ngayon sabi ko sa inyo, medyo makulog talaga ini. Pero mga kapatid, pag nagawa nyo, ang sarap sa pakiramdam, ang saya. I-try nyo. Subukan nyo po mga kapatid, napakasarap. Oo, nung sa nabagat ko na yan to, kasi kwininto nung nabigyan ko, yung inuuan ko, kwininto niya doon sa kamag-anak niya sa Sorsogon. Kaya nakarating sa akin. Ang sabi niya, si Pastor Lawrence, inuli sa ako ang hinatag ko. Binalik sa akin yung perang binigay ko sa kanya ng eleksyon. Pumunta talaga doon. Kinausap yung doon sa Sorsogon. Oh. Sabi nung kinausap niya, sabi niya, paano, badi, makartaho na yan to. Hindi naman po. Sakto lang. Nakapagatas pa man, nakapadiaper pa man, ay, may puro pamasahe man, mga sugad lang son. Nakakakain naman. Di ba? Ganun lang. Christian way of life. Naglilingkod sa kagurangnan, tuloy-tuloy. So ganun po. Hanggang nakaabot dito sa Sorsogon ang balita na inulikuan ang kwarta during election. Inuli ko talaga. Dahil sabi ko nga, ayaw na ba ako sinipagparadarai? Sinipagparadarai sini. Pati yung, actually, tatlo yung dumating sa akin, dalawa yung dumating sa akin, tagluyo. Yung isa, yung nagdara tito ko. Sabi ko, tito, ayaw na ako soon. Actually, di rin man ako talaga, kundi ang ate ko. Ay tinugong ko sir, sabi ko, pag may nag-abot din ni ate, iuli mo. May nag-abot, inuli talaga niya. Pati yung kanya, sinauli niya. Sabitan ko medalya eh. Nag-chat sa akin, nag-PM yung kapatid ko, sabi niya, alam mo, daaniso mo ng grade sa pamati? Ang sugad sa to. Yun ang katotohanan. Kaya, 2028, masarap itan kita medalya, ha? Okay, so, yun po, bakit po tayo napunta doon? Because, ang mga tao minsan ungrateful. Ang mga tao naging ungrateful sa Diyos. Naging foolish. Kaya, mangalas ka pa kung nakay grabe na tawo ang nangungurakot. Dahil sa ganyang ugali. Dahil sa ganyang ginawa. Ganyang katangian meron ang tao. Magkasama tayo doon. Di ba? Siyempre, pag naghatagin pag-election, babawi, unso. Tapos magreklamo, welga ka, tax ng bayan! Tax ng bayan! Pag-election, tumatanggap ka rin naman. Kaya, di ba? Yun yung inaano ko, yun yung... Parang hindi nagsisynchronize yung
yung prinsipyo mo sa sinasabi mo. So, yun ang kuan, yun ang talagang challenge. Kaya sa 2028, Mami Ridalya talaga kita. Hallelujah. So, ganun po, di po kamo sa ako ma-offend, o di po, kung sino di po mga ma-offend or whatever, kundi, ito po ay challenge sa atin, at nagbigay po ito sa atin ng paalala, na mas lalo kita, challenge na mas lalo kita magtitiwala sa mahal na Diyos. Amen po ba? When man ceases to be thankful to God and esteems created things over him, then God is angry. The wrath of God at the last day will involve a fiery end. Sabi nga doon sa 2 Peter chapter 3 verse 10. So how God manifests His wrath? He gives man up to moral uncleanness. Actually, nararanasan ng tao ngayon ang judgment ng Panginoon. Ano yon? Hinahayaan na ni Lord na magtuloy-tuloy sa maraot. Judgment na yun. Yung hinahayaan, tinotolerate na. Kaya nga kung magkamayunsan legality yung same-sex marriage, parang na rin nating sinabing nag-verdict, nagbaba na sa verdict ang kagurangnan. Kasi paraot na ng paraot yun eh. Pasama na ng pasama yan. Di ba? Pasama na ng pasama. Mag-ano na, pwede na yung divorce. Ang problema naman sa divorce, magiging lisensya yon para mangalunya yung mga katauhan. Maski hababa man ang reason, maski di man talaga ka-divorce, babayaran na lang ng pera para madali. Ganon. Paraot siya. Kaya pagka ganun po ang nangyari, ibig sabihin po, talagang doon pa lang, unti-unti nang binababa ni Lord ang judgment niya. Yung hinahayaan na ni Lord na mag-irugson ang mga tao. To debased minds and unrighteousness. Yung word na ginamit doon sa Greek ay paradedome, na ang ibig sabihin ay gave them over. Hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mga lisyang gawain para magpaduloy sila sa irugson. Na ang mga lalaki, di na humaling sa babae, kundi sa lalaki na kapagrelasyon, mauman, ang mga babae. Marami talagang masasaktan sa mga ganito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, ito po yung totoo. Ito po yung totoo. Maaring may mga kapamilya tayo, kamag-anak o kakilala o mga kaibigan po natin na nasa ganitong sitwasyon. So ano yung gagawin po natin mga kapatid? Ipanalangin po natin sila. At hanggat maaari, ipaliwanag natin sa kanila ng maayos ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang totoong pagmamahal ng Diyos, ang toong pagpapatawad ng Diyos, ang kaparusahan na naghihintay sa hindi nagbalik loob at nagsisi. Mga kapatid. Bilang conclusion po mga kapatid, mga kapatid ko, God's wrath is manifested today by simply allowing man to go on his way. Ang pagkapuot ng Diyos ay nakikita natin ngayong kapanahonang ito. Sa paanong paraan? By simply allowing men to go his own ways. Ibig sabihin, ang puot ng Diyos ay nakikita na natin ngayon. Saan? Sa paanong paraan? Yung nakikita natin na tuloy-tuloy yung tao sa paggawa ng kasamaan. Tuloy-tuloy ang tao na hindi kumikilala sa Diyos. Tuloy-tuloy ang tao na manatiling ang Diyos niya ay ang sarili niya. Ang Panginoon niya ay ang sarili niya. Kung ano yung gusto mong gawin, yun ang gagawin mo kahit alam mong ito'y labag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, huwag nating hayaan na sundin natin yung ating desire, kundi ang sa Panginoon. Kasi yung mga tao, talagang they will follow the passion of their lust. Sabi nga sa Ephesians 4:17-9, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo,
Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala silang kahihiyan, kaunti man lamang. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. So stumbling in blind ignorance to increasing degrees of depravity. Mas lalo nagugumon sa kahalayan habang tumatagal. Sabi ng Panginoon, huwag tayong gumaya. Huwag tayong tumulan. Pero itong kagandahan mga kapatid, because God's mercy is manifested today for those willing to turn back to Him. Sa mga gustong magbalik loob, nandun din naman ang habag ng ating Panginoon. Nag-amin na ako, bata. Willing to acknowledge His revelation that given through creation, even more so that given through His Son. Sabi nga sa 1 John 4:9-10, mga kapatid, sabi dito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen po ba? Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ay inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Okay. With the attitude of gratitude, sabi sa Colossians 1:12, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Kahit alam natin na ang mundo ay darating sa pagkatupo, sa judgment, sa punishment ng Panginoon, makakaasa tayo ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na hindi po natin mararanasan ang lahat ng yon. Sapagkat tayo po ay dadalhin ng Panginoon sa lugar na ipinangako niya na kung saan papahirin yung ating mga luha, yung ating paghihirap ay papalitan niya ng kagalakan, yung ating lungkot ay papalitan niya ng kapayapaan, at mga kapatid, yung lahat ng hirap at pagod natin, merong kapahingahan sa ating Panginoon. Patuloy po tayo na umasa at magtiwala sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, maraming